Ang batang ito ay tinitingnan bilang isang talunan ng lahat sa eskwelahan, pero isang araw, biglang nagbago ang lahat. Hindi siya makapaniwala sa taglay niyang lakas ngayon. Sa sobrang lakas ng katawan niya, natatakot na siyang baka makalbo siya. Binasag niya ang record sa running test, at ganoon din ang ginawa niya sa push-up exam. Para naman sa weightlifting test, parang kulang pa ang lahat ng pabigat para sa kanya. Nakatitig lang ang lahat ng estudyante, takot na takot. Iyon ang bata na dati lang nilang binubuli. Hindi naman siya ganoon kalakas dati ah. Kung alam ko lang, hinding-hindi ko sana siya ginalaw noon. Pero ang totoo, magkaiba ang sitwasyon noon. Ang batang ito lang ang tanging bumagsak sa passing exam. Habang nagdiriwang ang buong klase sa pagpasa, isang hindi maipaliwanag na pangungulila ang naramdaman ni Kanagi Minato. Pangatlong beses na niya itong pagbagsak. Siya ang estudyanteng naiwan para maglinis ng classroom. Ang sandaling ito na mag-isa lang siya ay halos magpaiyak sa kanya habang napagtatanto kung gaano siya kawalang silbi. Sinabihan siya ng isa niyang kaklase na kailangang pumunta ng lahat ng estudyante sa school entrance. Ang dahilan ay ang lalaking ito, si Hizaki Kais, isang A-rank hunter. Dati rin siyang estudyante sa school na ito. Nandoon siya para mag-film ng isang documentary tungkol sa kung gaano siya kagaling na estudyante bago siya sumikat. Pero ang katotohanang hindi pinapakita sa mga kamera ay ito. Si Hizaki Kais ay isang napakasamang tao. Dati niyang binubugbog si Minato araw-araw ng walang dahilan. Ang pag-alala sa taong iyon ay nagpanginig sa ating bida. Pero ang sinabi ni Hizaki Kais sa harap ng mga kamera ay matalik na kaibigan niya si Minato at lagi siyang tinutulungan nito. Sabay daw silang nag-aaral at binibigyan pa raw niya ito ng pera dahil mahirap lang ang pamilya ni Minato. Ang mga kasinungalingang ito ay para lang magmukha siyang mabait. At dahil walang lakas ng loob si Minato, napao na lang siya sa mga sinabi ni Hizaki. Habang kumukuha ng litrato ang mga reporter, naramdaman ni Minato ang sakit ng mga alaalang iyon sa kanyang isipan. Talagang hinding-hindi niya magugustuhan ang lalaking ito. Matapos ang filming, naramdaman ng ating bida ang lungkot ng pagiging mahina at walang kapangyarihan. Noong bata pa siya, mahilig magbasa si Minato ng mga librong nagkukwento tungkol sa mga maalamat na founder. Nang lumitaw ang Tower of Malevolence at halos wasakin ang sangkatauhan, may mga pambihirang tao na lumitaw at nagligtas sa mundo. Lahat sila ay kamangha-mangha. May isang lalaking tumalo sa 10,000 sundalo gamit lang ang isang pirasong patpat o lapis. May isang mage naman na napakalakas na kaya niyang gumamit ng mahika nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Mahigit isang siglo na ang nakalipas simula noon. Ngayon, mga alamat na sila. Kapag lumitaw ang markang ito sa iyong katawan, may potensyal kang maging isang awakened. Pero sa kasamaang palad, 3 beses na bumagsak si Minato sa test, tapos na ang kanyang pangarap. Gayunpaman, bago umalis, binalikan ni Hizaki Kais ang kanyang kaklase at sinabing nakumbinsi na niya ang asosasyon. Gusto niyang hayaan si Minatong kumuha ulit ng exam. Kailangan niyang pumunta sa Founders Sanctuary mamaya para makipagkita sa kanya. Nalito ang ating bida rito. Masamang tao ang lalaking ito, pero kung ginagawa man niya ito para lang bumanggo ang pangalan niya, wala na itong pakialam. Basta ba mabibigyan si Minato ng pangalawang pagkakataon, handa niya itong kunin. Maya-maya, sa Founders Mausoleum, nagsimula na ang pag-roll ng mga kamera para sa huling eksena. Nakafocus ang kuha kay Hizaki habang nakatayo sa harap ng makasaysayang puntod at nagbibigay ng isang napakagarbong talumpati. Matapos ang interview, nagpasalamat sa kanya ang mga reporter. Nagpanggap naman si Hizaki bilang isang napakagalang na sikat na tao. Pero sa sandaling makaalis sila, agad siyang pumasok sa loob ng mausoleum kung saan abala sa paghuhukay ang kanyang mga tauhan. Nahanap niyo ba ang pasukan? Tanong niya. Agad naman silang itinuro sa isang nakatagong lagusan. Biglang may boses na tumawag mula sa likuran. Pagdating ni Minato, nakita niya ang ginagawa ng mga ito. Para sa kanya, isa itong sagradong lugar. Nang subukan niyang pigilan ang mga magnanakaw, sinaktan siya ni Hizaki Kais. Sinuntok niya ito gamit ang lahat ng lakas na kayang ilabas ng isang A-rank awakener. Napakasakit at brutal ng suntok na iyon. Naramdaman ni Minato na parang may nadurog sa loob niya. Sumigaw naman ang mga tauhan na nakuha na nila ang lahat ng mahahalagang bagay. Pakiramdam ni Minato ay mamamatay na siya. At kahit ganoon, ang tanging iniisip pa rin niya ay kung gaano kamali ang ginagawa nila. Pagkatapos ay hinablot ni Hizaki Kais si Minato at sinabing alam niya ang lahat tungkol sa bata, ang pinakamahinang estudyante. Ang perpekto niyang plano ay itapon ang ating bida sa ilog at palabasing siya ang may kasalanan ng lahat. Ang suntok na tinanggap ni Minato kanina ay talagang sadyang pamatay. Nang itapon siya sa tubig, wala na siyang natitirang lakas. Habang lumulubog siya, naalala niya kung paano siya nag-ensayo araw-araw. Pagkatapos, sa pinakailalim, may mga ilaw na kislap sa paligid niya. Narinig ni Minato ang isang boses na nagsabing siya ang napiling sisidlan para sa henerasyong ito. Sa kanyang kamay, lumitaw ang Crest of Nothingness na maaari na niyang gamitin. Pwede niyang angkinin ang espiritu ng kahit sinong tagapagtatag. Kailangan na ngayong pumili ni Minato kung kanino sa mga bayaning ito siya gagawa ng kontrata.
Mahika, lakas, galing sa espada, o sining ng sibat, pwede siyang pumili ng kahit ano sa mga iyon, pero biglang sumigaw ang ating bida na pipiliin niya silang lahat. Gusto niya ang lahat ng kapangyarihan. Sabi ng mga bayani, hindi raw pwede ang ganoon, pero biglang nahigop silang lahat papasok sa marka. Pumasok ang lahat ng kaluluwa sa loob ng selyo, malapit pa rin sa lawa si Hizaki, at ang mga magnanakaw niyang kasama nang makarinig sila ng isang malakas na pagsabog. Milagro namang may dalang payong ang isa sa mga lalaki, hindi makapaniwala ang tatlo sa lalaking nakalutang sa harap nila. Walang iba kundi si Minato, ang talunang namatay lang kanina. Nang lumapag ang bida sa tapat nila, ibang-iba na ang aura at ekspresyon ng kanyang mukha. Ininsulto pa rin nila siya at sinabing daig pa niya ang ipis sa tigas ng buhay. Samantala, isang patpat naman ang kumuha sa atensyon ng ating bida. Pinagtawanan siya ng dalawang lalaki. Lalaban ka gamit ang patpat, akala mo ba ikaw si John Wick? Hindi na tinag si Minato at patuloy lang sa pag-ensayo ng mga galaw niya. Tapos, seryosong nagsalita si Hizaki, siguraduhin niyong, hindi na siya muling makakaalis sa ilalim ng lawa. Hinugot ng isa sa mga lalaki ang kanyang espada at nangakong itatapon uli si Minato pabalik. Nang umatake na ang lalaki gamit ang espada, sunod-sunod na hiwa sa loob lang ng isang segundo, hindi man lang niya nakita ang nangyari. Naramdaman na lang niya ito noong nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang katawan niya, hindi makapaniwala si Hizaki, at ang matabang lalaki sa nakikita nila. Imposibleng ang lalaking ito ang parehong talunang nakita nila kanina, ginamit ng matabang lalaki ang pinakamalakas niyang mahika. Kilala si Minato na walang mana, kaya siguradong madudurog siya rito. Pero biglang itinuro ng bida ang kanyang daliri. Nang hindi nagsasalita, isang kidlat ang tumama sa kanila, hindi naman mahirap tamaan dahil sobrang laki ng target. Pero kahit ganoon, gulat na gulat pa rin si Hizaki. Malinaw na paggamit iyon ng mahika ng walang kahit anong bulong. Ang bilis din ng galaw ng espada niya, nakakamangha. Para bang ang mismong santo ng pag-espada ang nakatayo sa harap niya. At ang mahikang ito, katulad ng ginagamit ng maalamat na salamangkero. Ang hindi maintindihan ni Hizaki ay nasa loob na ngayon ni Minato ang lahat ng 106 na tagapagtatag. Idineklara ng bida na isang bagong pangalan ang isusulat sa kasaysayan, at maaalala rin si Hizaki. Maalala siya bilang ang unang kasamaang uubusin ng dakilang si Kanagi Minato. Habang papalapit siya, nanginginig sa takot si Hizaki. Sa wakas, tinanggap na niya ang imposibleng katotohanan. Ang batang itinapon niya ay kinuha lang naman ang mga kaluluwa ng mga tagapagtatag gamit ang crest. Sa loob ng isip ni Kanagi, nagkakagulo ang mga tagapagtatag. Matapos ang ilang daang taong pagkakakulong, heto at malaya na uli sila. Nagtatalo-talo na sila kung sino ang unang gagamit sa bago nilang katawan. Sa gitna ng gulo, nagsalita ang maalamat na eskrimador. Kinausap ni Hinoi Raichu si Kanagi, at kampanteng sinabing hindi na siya nagtatakang naaalala ng bata ang pangalan niya. Tinanong niya si Kanagi kung ano ang plano nito, habang binabaliwala si Hizaki na parang basura, at itinuro ang atensyon sa isang mas malaking banta. Nakapokus, humarap si Kanagi kay Hizaki, na ngayon ay nauutal na sa takot habang pilit pa ring nagyayabang na siya ay isang A-rank hunter. Hindi na nag-aksaya ng salita si Kanagi, isang suntok lang ang binitawan niya na nagpatalsik kay Hizaki sa malayo. Pagkatapos ay ibinaling ni Kanagi ang tingin niya sa misteryosong bag na naglalabas ng sobrang dilim na aura. Habang tinititigan niya ito, isang malakas na bugso ng kapangyarihan ang sumabog mula sa loob, kaya nabigla siya. Kalmado lang na nanonood si Hinoy na may tipid ng ngiti sa labi. Samantala, pabalik sa lungsod, isang dambuhalang lobo na may 3 ulo ang nagwawala. Isang lalaki ang sumigaw para tawagin ang isang nagngangalang Kisaragi para asikasuhin ito. At nang hindi nag-aaksaya ng oras, agad na kumilos si Kisaragi. Gamit ang swabe niyang galaw, pumunta siya sa itaas ng halimaw at ibinagsak ang kanyang espada para sa isang waterfall impact attack. Tinalo niya ang isang A-rank na halimaw sa isang bagsakan lang, naghiyawan ang mga tao habang sinesigaw ang pangalan ng S-rank hunter. Mapagpakumbabang nagpasalamat si Kisaragi bago tinanong kung nasaan si Hizaki. Sabi ng isa sa mga lalaki, baka busy daw si Hizaki sa isang interview. Pinag-uusapan nila kung gaano kasarap sa pakiramdam na tawagin Young Hope. Nagkibit balikat lang si Kisaragi at sinabing ayos lang naman ang sumikat. Maganda rin naman ito para sa reputasyon ng guild nila. Pero bago pa sila makaalis, isang nakakapangilabot na bugso ng enerhiya ang bumalot sa buong lungsod. Nagkagulo ang lahat nang magsimulang himatayin ang mga sibilyan, at pati na ang mga low-rank hunter. Nakita ni Kisaragi na maging ang sarili niyang kampi ay nahihirapan na rin. Napagtanto niya na kahit ang mga A at B rank hunter ay hindi kayang tiisin ito. Alam na niya agad na isang S rank na halimaw ang lumitaw. Ang matinding puwersa ay nanggagaling sa mausoleum ng mga tagapagtatag. Balik sa kagubatan, hirap na tumayo ang takot na si Hizaki. Nanlilisik ang mga mata niya sa takot habang nakatingin sa dambuhalang halimaw na gumagapang palabas ng bag. Nautal siya. Demonyo ba iyan? Ano ba ang bagay na iyan?
Ipinaliwanag ni Kanagi na dahil sa pagnanakaw ng mga relics, nasira ni Hizaki ang selyo na nagkukulong sa isang tower boss monster. Sa loob ng isip ni Kanagi, sinuri ni Hinoy ang halimaw ng maigi, agad niya itong nakilala bilang ang embodiment of emptiness o ang anyo ng kawalan. Ito ay isang nilalang na mas malakas pa sa S-rank. Ayon sa kanya, ang nakakalason nitong aura pa lang ay kaya ng pumatay ng libu-libong tao. Karaniwan lang daw ang mga ganitong halimaw noong panahon niya, pero para kay Hizaki, hindi na niya ito kaya. Nawala na siya sa sarili at kumaripas ng takbo palayo sa lugar, nang mabilis hanggat kaya niya. Kumbinsido si Kanagi na kapag nanatili pa siya roon, kahit isang segundo lang, tiyak na kamatayan ang sasapitin niya. Alam niya kung paano gumalaw ang isang tunay na mandaragit. Nagbabala siya na lalo lang itong mapapabilis mamatay kung tatakbo siya, pero huli na ang lahat. Sa sandaling gumalaw si Hizaki, umatake agad ang halimaw. Sa bilis na nakapanghihilakbot, naglabas ito ng dambuhalang galamay direkta sa kanya. Halos hindi pa niya naitataas ang kanyang espada nang bigla siyang tuhugin nito. Bumaon ang galamay diretsyo sa kanyang dibdib. Ang espadang dati ay nakapatay ng isang dragon, ngayon ay wala na itong silbi. Ang mga galamay ng halimaw ay bumalot sa buong katawan ni Hizaki, hinihigop ang kanyang lakas habang umaalingaw ang kanyang mga sigaw sa buong kagubatan. Pero si Kanagi, nanood lang. Alam niyang mangyayari at mangyayari talaga ito. Habang nalalagutan ng hininga ang dating bayani, biglang lumitaw ang espiritu ni Hinoy. Inakbayan niya si Kanagi. Gusto mo bang makita ang one-handed sword style ko? Alok niya. Sinubukan niyang agawin ang buong kontrol sa katawan nito. Pero bago pa makasagot si Kanagi, sumingit na ang ibang mga founder. Sabay sa bunot kay Hinoy, inakusahan nila itong sinusubukang solohin ang bago at malakas nilang sisidlan. Pero si Kanagi mismo ang nagpatigil sa away nila. Nagbigay siya ng sariling kondisyon, walang sinumang founder ang pwedeng humawak ng buong kontrol. Ang katawan niya ay paghahatian nilang lahat. Idineklara niya na balang araw, hihigitan niya ang bawat isa sa kanila. Papatunayan niya ang sarili sa pamamagitan ng lakas. Kung gusto nilang gamitin ang katawan niya, dapat nilang ipakita sa kanya kung ano ang totoong kapangyarihan. Namangha sa lakas ng loob niya, ngumisi lang si Hinoy at hinugot ang kanyang sandata. Sinamantala ang pagkakataon, si Hinoy ang unang kumilos. Isinanib niya ang kanyang diwa kay Kanagi at niyaya ang iba na sumunod, habang itinataas ng espiritu ni Hinoy ang kanyang espada. Sumabay ang katawan ni Kanagi sa galaw na iyon, tinatarget ang mga paa at kamay ng halimaw, dahil sa galing ng isang founder, agad na naputol ng espada ang isang braso nito. Naputol ang dambuhalang braso sa isang malinis na hiwa. Gumanti ang halimaw ng isang galit na hampas. Pero ang katawan ni Kanagi, nataglay na ang liksi ng isa pang founder, ay nakailag sa bilis na hindi pang tao, patong-patong na kapangyarihan ang lumalabas. Nagsalit-salit ang mga espiritu, may nagbigay sa kanya ng lakas para mahawakan ang mga galamay ng halimaw at isalya ito ng malakas sa lupa. Napaatras ang halimaw nang kumuha si Kanagi ng busog at pinagbababa na ang katawan nito. Pagkatapos, nagpakawala siya ng iba't ibang kasanayan. Gumamit siya ng mga ipo-ipo, buga ng apoy, at mga atake ng yelo. Nang subukan ng halimaw na umatake ng patago, biglang nagliwanag ng kulay dilaw ang mga mata ni Kanagi. Ang dakilang mangkukulam sa loob niya ang kumilos, at pinaligo ng kidlat ang halimaw. Pagkatapos, sa isang huling malakas na talon, pumailan lang si Kanagi sa itaas ng halimaw. Kinuha ni Hinoy ang kontrol, pinulot ang sirang espada ni Hizaki, at ginamit ang kanyang pamosong teknik. Ginamit niya ang Girutachi Wave Cutting Blade. Nahati ng espada ang demonyo sa dalawa, kaya natigil ang pagwawala nito. Habang bumabagsak ang nahating katawan, isang matagumpay na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Kanagi. May isang uwak na nakamasid sa buong labanan mula sa isang puno sa malapit. Sa kabilang dako naman, isang lalaki ang nakatayo sa itaas ng isang skyscraper. May sinagot siyang tawag, at laking gulat niya nang malamang talo na ang halimaw bago pa man siya makarating. Tinanong niya kung may mga malalakas na hunter ba sa lugar, pero sa bidyong kuha ng uwak, isang estudyante lang ang nakita. Ang lalaking si Chihara Midori, ang pinakamalakas na awakened sa buong mundo, ay nagsabing gusto niyang makilala ang estudyanteng iyon. Kinabukasan, nakaupo si Midori sa bunton ng mga patay na halimaw, habang kausap sa telepono ang direktor ng akademya. Sinabi niya ang tungkol sa S-rank na halimaw at nilinaw na hindi siya ang tumalo rito. Base sa video ng uwak, si Kanagi Manato ang gumawa nito. Hirap paniwalaan nito ni Midori. Lalo na't kilala si Kanagi na bumabagsak sa hunter exam ng 3 taon ng sunod-sunod. Pagkatapos, humingi siya ng pabor. Pagbalik sa akademya, pinag-uusapan ng lahat ang nangyari. Dahil sa nakapanghihilakbot na aura, hindi sila makagalaw sa takot. Ngayon, nanghuhula silang lahat kung sino kaya ang tumalo sa dambuhalang halimaw na iyon. Samantala, pasuray-suray na naglalakad si Kanagi sa loob ng campus. Nakasandal sa isang tungkod habang nanginginig ang buong katawan, naririnig niya ang mga bulong-bulungan. Ang insidente ang naging mainit na usapan sa buong school. Biglang may nakabangga sa kanyang lalaki kaya natumba siya, at pinagtawanan pa ang posibilidad na siya raw ang pumatay sa halimaw.
Alam ni Kanagi ang totoo. Natalo nga niya ang demonyo, pero dahil lang iyon sa pagpapagamit ng katawan niya sa mga founder. Ngayon, pinagdudusahan niya ang kapalit. Sobrang sakit ng epekto ng kapangyarihan nila sa katawan niya. Habang pilit siyang bumabangon, may boses na nang-iinsulto sa kanya. Si Hinoy iyon, ipinapaalala sa kanya ang matapang niyang pangako na hihigitan silang lahat. Gamit ang mapanghamong boses, pinipilit siya ni Hinoy na kumilos. Sinabihan siya ni Hinoy na ayusin ang sarili niya. Naalala ni Kanagi ang sumpa niya, kaya kahit masakit, pinilit niyang tumayong muli. Tahimik niyang pinapatatag ang kanyang loob. Napatawa na lang si Hinoy sa loob niya, at sinabihan siyang magpakita pa ng determinasyon. Sabay buntong hininga, tiningnan ng espiritu ang mga estudyante sa paligid. Ang mga awakened sa panahong ito ay tila hindi mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Napakalayo nila sa mga mandirigma noong panahon niya. Naisip niya na kapag muling lumitaw ang tower, siguradong katapusan na ng mundo. Pero naputol ang pag-iisip niya nang makaramdam siya ng isang napakalakas na aura sa malapit. Ramdam ni Kanagi ang biglang pagkabahala ni Hinoy. Pero binaliwala lang ito ng espiritu. Tamang-tama naman na may isang professor na tinawag si Kanagi para papuntahin sa kanya. Akala niya ay tungkol ito sa expulsion letter niya, kaya dahan-dahan siyang lumapit. Sa madaling salita, 3 beses na siyang bumagsak. Wala na siyang tsansa. Pero laking gulat niya nang sabihan siya ng professor na pumunta sa field para sa isang re-examination. Natigilan si Kanagi sa balitang iyon. Nagsiksikan naman ang ibang estudyante sa may bintana habang excited na nagbubulungan. Wala pang kahit sino ang nabigyan ng Hunter re-examination dati. Doon sa field, pumwesto na si Kanagi para sa pagtakbo. Hindi pa siya lubos na magaling, pero determinado siya. Ang unang test ay 100 metrong sprint. Ang estudyanteng nagpabagsak sa kanya kanina ay nagsimula na namang mang-asar at tinawag siyang talunan, pero nang magsimula ang test, lahat ay nanahimik sa gulat nang tumawid si Kanagi sa finish line sa loob lang ng 1.2 segundo. Winasak niya ang dating record na 2.7. Sunod naman ay ang 30,000 metrong takbo na natapos niya. Sa loob lang ng 1 minuto at 17 segundo, kaya baon sa limot ang dating record. Ganoon din ang nangyari sa iba pang mga test. Push-ups, bench press, kahit ano pa iyan. Hindi lang niya basta binasag ang mga record, hinigitan pa niya ang mga ito ng mahigit doble. Tulala ang mga estudyante. Maging si Kanagi ay nagtataka kung tinutulungan ba siya ng mga founders ng palihim. Pero siniguro sa kanya ni Hinoy na sarili niyang lakas ito. Samantala, sa opisina ng headmaster, tinitingnan ni Midori ang kanyang file. Inamin ng headmaster na kahit nakakamangha ang mga bagong physical score ni Kanagi, ang tunay na problema ay ang magic niya. Sa loob ng 3 taon, lahat ng assessment ay nagpapakitang 0 ang mana levels niya o hindi man lang madetect. Ito ang dahilan kung bakit lagi siyang itinuturing na wala ng pag-asa. Napangisi na lang ang secretary ni Midori sa balitang ito. Doon naman sa field, nakatayo si Kanagi sa harap ng huling test, ang magic measurement. Ipinaliwanag ng professor ang mga rules. Kailangan niyang ilabas ang kanyang mana sa isang malaking bentilador at paikutin ito sa loob ng 30 segundo. Ang record ay 4,022 ikot. Habang naghahanda si Kanagi, nagbalikan ang mga alaala ng pagbagsak niya rito. Kahit anong hirap ang gawin niya noon, hindi man lang gumalaw o nanginig ang bentilador sa mga pagtatangka niya. Ang hindi niya pagdama sa mana ang laging pumipigil sa kanya, pero sa pagkakataong ito, iba na. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang pagdaloy nito sa kanyang katawan, mula sa kanyang kanang paa hanggang sa pumailan lang ito sa buong katawan niya. Napagtanto niya na ang kanyang paghinga ay kayang kontrolin at pabilisin ang daloy nito para mailabas ang enerhiya sa kanyang kanang palad. Nang maghudyat ang propesor, inilabas ni Kanagi ang kanyang mana, agad-agad na umikot ang bentilador sa isang nakakalulang bilis. Nahihirapan ang counting machine na i-record ang sobrang bilis nito, habang ang lakas ng hangin ay talagang nakakabahala. Hirap na rin ang mga nanonood na makita ang mga numero. Ang bilis nito ay humigit pa sa inaasahan ng lahat. Bago pa man may makapag-react, sumabog na ang makina. Ang bentilador, na ngayon ay tanggal na, ay lumipad sa field na parang isang matalim na blade. Naghiyawan ang mga estudyante sa takot habang papunta ito sa main building at bumangga ng diretsyo sa opisina ng headmaster. Sa loob, muntik nang matamaan ang headmaster ng mga debris, at napaupo na lang siya sa sobrang gulat. Ang secretary ni Midori, na natigilan sa nakita, ay hindi makapaniwala sa nangyari. Samantala, tumawa lang ng mahina si Midori. Para sa kanya, ang pagkakatulad ng abilidad ni Kanagi sa kanya ay hindi maikakaila. Ayon kay Midori, mayroon pa. Lamang na isang tao bago si Kanagi ang nakakuha ng immeasurable score, at iyon ay ang kanyang sarili. Ang propesor, na pilit pa ring iniintindi ang nasaksihan, ay nagdeklara na pumasa si Kanagi. Naghiyawan sa tuwa ang mga estudyante, at sinalubong ng palakpakan ang bagong record holder. Hindi lang winasak ni Kanagi ang bawat record, kundi higit pa sa inaasahan ang kanyang ipinamalas. Habang nakatitig sa sarili niyang mga kamay, nangangatog si Kanagi sa hindi makapaniwala. Ilang taon din niyang inisip na wala siyang kakayahan sa magic.
Ngunit ang kapangyarihang iyon ay nasa loob lang pala niya simula pa noong una. Mula sa gilid, pinapanood ni Hinoy ang lahat ng may tahimik na kasiyahan. Dahil inaasahan na ang ganitong resulta, alam ni Kanagi na nagbago na ang lahat mula nang isuko niya ang kanyang katawan sa mga founders. Nagising na niya ang nakatagong potensyal na matagal nang nakabaon sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Hinoy ang tumawa. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang taong nasa harap niya ay hindi basta-basta, gamit ang crest of nothingness na nagtakda ng kanyang kapalaran. Para bang mahigit isang siglo na niyang hinihintay ang mismong sandaling ito. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, isang napakalakas na presensya ang bumaba sa kanila na nagdulot ng isang shockwave. Sa tindi ng lakas nito, panandalian siyang nawalan ng kibo. Pilit na iniintindi ng isip niya ang nangyaring pagsabog. Pero agad na nakilala ni Hinoy ang matinding aura na yon, ito rin ang naramdaman niya kaninang umaga. Nakatayo sa harap niya, na tila ba nabuo mula sa mismong pressure ng paligid, ang maalamat na si Midori. Laking gulat ni Kanagi nang makita siya, dahil ito ang pinakamalakas na hunter sa mundo. Pagkababa ni Midori, kinausap siya nito ng diretso. Kinilala ni Midori ang kanyang mga nagawa sa hunter examination. Nagbigay siya ng mga salita ng pagkilala, pero halos hindi makasagot si Kanagi sa sobrang gulat. Pagkatapos nito, naglatag si Midori ng isang bagong hamon sa harap niya, isang karagdagang pagsubok. Gusto ni Midori na makatama si Kanagi kahit isang beses lang sa kanya, ang itinuturing na pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Nang marinig iyon, natigilan si Kanagi at napatunganga sa gulat. Si Midori ay 23 taong gulang pa lang, isang lalaking naging ganap na hunter sa murang edad na siyam, at ngayon ay nasa harap niya. Ang kanyang mga nagawa ay itinuturing na alamat, at walang kapantay sa buong kasaysayan. Libo-libong mga demonyo na ang ginawa niyang abo sa loob lang ng ilang saglit. Ang kanyang lakas ay sadyang napakalupit kaya pati ang ibang mga hunter ay hindi man lang makapanindigan laban sa kanya. 10 taon na ang nakalipas, mag-isa niyang nilinis ang pag-atake ng pandemonyum. At 5 taon bago iyon, pinatumba rin niya ang pag-atake sa Kyushu. Siya ay isang buhay na himala. Habang ipinapaliwanag ni Midori ang kanyang hamon, hindi makapaniwala si Kanagi. Gayunpaman, sabik na sabik naman si Hinoy, at pinipilit si Kanagi na ipaubaya na agad ang kanyang katawan sa kanya. Pero, ipinaliwanag ni Midori ang mga kondisyon sa pinakasimpleng paraan. May 1 minuto si Kanagi para tamaan siya, manalo man siya o matalo, walang masamang mangyayari. Si Midori mismo ay atake lang ng 1 beses kada 10 segundo, para masigurong patas ang laban. Hindi na kailangang mag-atubili, wala nang dapat pagdudahan. Kahit anong abilidad, kahit anong armas ay pwedeng gamitin ni Kanagi. Habang si Midori naman ay hindi gagamit ng kahit ano sa sarili niya. Para patunayan ang kanyang katapatan, nagpatawag si Midori ng napakaraming armas, at hinayaan si Kanagi na pumili ng kahit anong gusto niya. Ang makita ang ganoon karaming maalamat na armas na lumitaw sa isang iglap ay lalo pang nagpabaliw sa sitwasyon. Naguluhan ang isip ni Kanagi. Napagtanto niyang makakalaban niya ang sikat na Midori sa isang harapang laban, at dahil hindi pa rin sigurado, nag-alangan siyang magtanong kung malaya ba talaga siyang gumamit ng kahit anong armas. Bilang sagot, kaswal na kumuha si Midori ng isang katana, magaan ang pagkakahawak pero sigurado. Sa isang iglap, at nang walang kahirap-hirap, hinati niya ang talim sa dalawa na para lang itong isang tuyong sanga. Sinabi niya nang walang bahid ng kayabangan na ang kanyang katawan ay mas matalas pa sa kahit anong espada. Halos wala ng oras si Kanagi para intindihin ang nakitang ito bago sumiklab ang pagkainip ni Hinoy. Punong-puno ng galit ang kanyang boses habang iginigiit na siya na ang papalit dahil hindi niya matanggap ang sobrang kumpiyansa ni Midori. Sumabog ang kanyang galit at idineklara na ang mga salitang binitawan ni Midori ay hindi mapapatawad. Nararamdaman ni Kanagi ang dumadaloy na enerhiya ni Hinoy, lalong lumalakas ang presensya nito na tila handa nang ilabas ang buong lakas. Napagtanto niya sa sandaling iyon na ang lakas ni Midori ay maihahambing na sa mga mismong founder. Laban sa ganoong antas ng lakas, wala talaga siyang pag-asang manalo. Pero, kahit na naintindihan na niya ang lahat, wala nang oras para magdalawang isip pa. Samantala, lahat ng mga estudyante ay nagtipon-tipon na para panoorin ang laban. Nang walang babala, sinimulan na ni Midori ang countdown. Isang tipid na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, habang senyas na sinisimulan na ang pagsubok. Hinawakan ni Kanagi ang kanyang espada at sumugod kay Midori, determinadong umatake. Tinanong siya ni Hinoy kung balak ba niyang lumaban ng mag-isa, at iginiit na hindi ito patas. Pero hindi siya pinansin ni Kanagi at nagpatuloy lang sa kanyang pagsugod. Kahit alam niyang parang walang saysay ang kanyang ginagawa, naniniwala siya na para maging isang alamat, dapat siyang umasa sa sarili niyang lakas kaysa humiram lang ng kapangyarihan mula sa mga founder. Iwinasiwas niya ang kanyang espada kay Midori, pero napakadaling umiwas ni Midori nang may kaunting galaw lang. Habang walang tigil ang pag-atake ni Kanagi, si Midori naman ay nakatitig lang sa kanyang cellphone, kaswal na nagtatanong kung anong social media ang ginagamit nito, at sinabing tiyak na magva-viral ang pangyayaring ito.
Nakatingin lang ang mga estudyante ng may pagkagulat, hindi makapaniwala na nagagawa ni Midori na iwasan ang bawat seryosong atake nang hindi man lang nagseseryoso. Kahit patuloy ang walang humpay na pagsugod ni Kanagi, may napansin ang isang estudyante na kakaiba sa kanyang mga galaw. Habang pinapanood nila ng maigi, itinaas ni Kanagi ang kanyang espada, nagpanggap na gagawa ng patayong hiwa bago mabilis na iniba ang direksyon patungo sa isang pahalang na atake na nakatutok sa paa at leeg ni Midori. Perpekto ang pagkagawa nito, at namangha si Kanagi sa kung gaano kanatural gumalaw ang kanyang katawan dahil hindi siya napapagod. Naisip niya kung ito ba ang epekto ng pagpaupa ng kanyang sarili sa kapangyarihan ng mga founder. Biglang naputol ang kanyang iniisip nang ilapat ni Midori ang isang daliri sa kanyang ulo na tila pipitikin siya, at kaswal na binanggit na 10 segundo na ang nakalipas. Bahagyang nakaiwas si Kanagi, pero ang lakas na inilabas ni Midori ay winasak ang buong paligid. Nang makita ang pinsala, napagtanto ni Kanagi na kung tumama iyon, siguradong sabog na ang ulo niya. Tiningnan ni Midori ang kanyang kamay nang may pagtataka, dahil wala siyang maramdamang masamang hangarin mula kay Kanagi, at naisip kung nagkamali ba siya ng tansya sa sarili niyang lakas. Nilamon ng takot si Kanagi dahil naintindihan niyang mamamatay siya sa ganitong takbo ng laban. Sa kawalan ng pag-asa, sinubukan niyang alalahanin ang pakiramdam ng kanyang mas malakas na bersyon. Habang nagpo-focus siya, isang malakas na aura ang bumuhos mula sa kanya na ikinagulat ni Midori. Nagpakawala muli ng atake si Kanagi, at mabilis na tumataas ang kanyang bilis. Hangang-hanga ang mga estudyante at sumisigaw na hindi na mahabol ng kamera ang kanilang mga galaw. Napansin ni Midori ang pagbabago sa presensya ni Kanagi at napaisip kung may partikular na kondisyon ba para ma-activate ito. Napaisip siya kung ito ba ang epekto ng paghiram niya sa kapangyarihan ng tagapagtatag, ngunit biglang naputol ang kanyang iniisip. Nang ilapat ni Midori ang isang daliri sa kanyang ulo, handa siyang pitikin habang kaswal na sinasabing lumipas na ang 10 segundo. Bahagyang nakailag si Kanagi, pero ang lakas na pinakawalan ni Midori ay tuluyang winasak ang buong paligid. Nang makita ang pinsala, napagtanto ni Kanagi na kung tumama iyon, siguradong sabog na ang ulo niya. Napatingin naman si Midori sa kanyang kamay na tila nalilito, dahil wala siyang maramdamang masamang intensyon kay Kanagi, kaya naisip niya kung nagkamali ba siya sa pagtantiya ng sarili niyang lakas. Biglang binalot ng takot si Kanagi dahil alam niyang mamamatay siya sa ganitong takbo. Desperado niyang sinubukang alalahanin ang pakiramdam ng kanyang mas malakas na bersyon. Habang nagfo-focus siya, isang malakas na aura ang bumalot sa kanya, dahilan para mabigla si Midori. Muling sumugod si Kanagi, at mabilis na bumibilis ang kanyang galaw. Manghang-mangha ang mga estudyante, at sumisigaw na hindi na kayang makasabay ng kamera sa kanilang mga kilos. Napansin ni Midori ang pagbabago sa presensya ni Kanagi, at napaisip kung may partikular ba itong kondisyon para magamit ang kapangyarihang ito o kung sadyang itinatago lang ba ito ni Kanagi. Napagtanto niyang 10 segundo na naman ang lumipas. Nagpasya si Midori na dahan-dahanin muna si Kanagi sa pagkakataong ito. Yumuko siya at inihanda ang kanyang daliri para pitikin ulit ang bata. Pero sa halip, sa dibdib niya tinamaan si Kanagi, kaya tumalsik ito ng malakas sa pader. Napadura ng dugo si Kanagi. Pero para sa kanya, kakaiba ang karanasang ito. Manghang-mangha siya sa katotohanang nakakalaban niya ang pinakamalakas na awakened sa buong mundo. Alam niyang kung ang katawan niya ay tulad pa rin ng kahapon, siguradong patay na siya sa tama na yon. Dahil dito, napangiti siya dahil alam niyang lalo siyang lumalakas. Pero gayunpaman, alam din niya ang limitasyon ng kanyang kakayahan. Ang galing niya ngayon ay hindi sapat para makapasa sa test ni Midori. Determinado, pinili niyang lumaban gamit ang purong lakas. At muli siyang sumugod kay Midori. Biglang lumitaw si Midori sa tabi niya sa bilis na hindi kapanipaniwala, kaya napatigil si Kanagi. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, humingi ng paumanhin si Midori at sinabing sapat na ang kanyang nakita. Sinabi rin niyang tapos na ang 30 segundo. Bago pa man nito batukan si Kanagi sa batok, kaya unti-unti itong nawalan ng malay. Habang bumabagsak si Kanagi, pinagmamasdan siya ni Midori. Isang henyo nga, pero hindi kaparehas ng antas ng kanyang mga kasamahan. Sa huli, hindi nagawang ilabas ni Kanagi ang kanyang tunay na lakas. Ang kapangyarihang kanina pa nararamdaman ni Midori. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya at sinabing kailangan na nilang bumalik habang bakas ang pagkadismaya. Sa naging resulta. Pero biglang hinawakan ni Kanagi ang kanyang espada at agad na nakaramdam si Midori ng isang matinding aura sa kanyang likuran. Lumingon si Midori at nakita ang katawan ni Kanagi na naglalabas ng nakapapawing lakas. Si Hinoy, na nagsasalita na ngayon gamit ang katawan ni Kanagi, ay nagwika. Natulog na raw ang makulit na bata, kaya sa wakas ay makakakilos na siya. Humakbang pasulong si Hinoy at nagmungkahing patagalin pa nila ng kaunti ang kanilang laban. Samantala, ang espiritu ni Kanagi na nakahiwalay sa kanyang katawan ay nagpanik sa kanyang nakita. Nakinokontrol na siya ni Hinoy. Pero ngumiti lang si Midori dahil nakilala niya ang presensyang naramdaman niya kanina. Iniisip niya kung ibang tao ba ito o isang skill lang na ginagamit.
Ano man ang totoo, isa lang ang naintindihan niya. Isang halimaw na si Kanagi ngayon. Biglang sumugod si Kanagi na kontrolado ni Hinoy at sinigawan si Midori. Huwag kang tumunganga. Napansin agad ni Midori na nag-iba ang mga galaw nito. Ang kanyang bilis at lakas ay umabot na sa ibang antas. Biglang may espadang papalapit sa mukha ni Midori, at mabilis siyang yumuko para maiwasan ito. Muling nag-swing si Kanagi. Napilitan si Midori na tumalon palayo para makagawa ng distansya. Habang gulat pa rin, pinanood ni Midori si Kanagi, habang mabilis nitong inihahanda ang kanyang espada. Para sa isa pang atake. Muli siyang humampas, pero yumuko si Midori sa tamang oras, kaya ang atake ay tumama. Sa gusali sa likuran niya. Ang mga estudyante sa loob ay nagkagulo sa takot, habang napansin ni Midori ang panganib. Na ang mga hiwa ni Kanagi ay naging mahirap hulaan, pero kaya pa rin niyang maramdaman ang daloy ng mga galaw nito. Nagpapaalala ito sa kanya ng sinaunang sining ng espada, parang rumagas ang agos ng tubig. Itinaas ni Midori ang kanyang palad at tumawa. At sinabing ang ganoong galing ay kailangan para talunin ang isang S-rank na tulad niya. Pagkatapos ay muli niyang itinaas ang kanyang kamay. Balak niyang patulugin muli si Kanagi, habang napansing 40 segundo pa lang ang nakakalipas. Pero biglang kumilos si Kanagi. Sumugod siya sa bilis na hindi kapanipaniwala, iwinasiwas ang espada, at sumigaw na hindi siya matatamaan ni Midori. Mabilis na tumalon pabalik si Midori para iwasan ang atake, tumatawa habang kinikilala ang kahanga-hangang galing ni Kanagi. Hindi makapaniwala ang mga estudyante sa kanilang nakikita dahil si Midori na ang napipilitang dumepensa. Sumigaw si Kanagi. Sinasabing boring daw si Midori at pinipilit na huwag itong magpigil. Nagbabala siya kay Midori na talagang bubugbugin niya ito. Nang walang pag-aalinlangan, lumundag si Kanagi para umatake, pero tumawa lang si Midori at sumagot ng may pagsang-ayon. Sa isang mabilis na sipa, pinatalsik ni Midori ang isang bato patungo sa mga sandata sa likuran niya. Agad na lumutang ang mga ito. Sa ere. Tumalon siya, ginulat si Kanagi at hinablot ang isa sa mga sandatang nakalutang sa itaas nila. Sa tuwa, sumigaw si Kanagi na sa wakas ay sineseryoso na siya ni Midori. Pagkatapos ay naglaban sila ng matindi sa ere. Nagsalpukan ang kanilang mga paa na ikinamangha ng mga estudyanteng nanonood. Kinuha nila ang bawat sandatang maaabot nila. Winawasak ang mga ito gamit ang kanilang purong lakas. Samantala, sa loob ng katawan ni Kanagi, pinapanood ng mga founder si Hinoy. Habang inilalabas nito ang kanyang buong lakas. Hangang-hanga sila na nakakasabay si Midori. Nagmungkahi naman ang espiritu ng matanda. Na sumali sa laban, pero pinagalitan siya ng isa pang founder at tinawag siyang walang modo. Ang dakilang wizard naman, tahimik lang na nanonood. Bigla niyang napagtanto na pinag-aaralan pala ni Kanagi ang mga galaw ni Hinoy, sinusubukang matuto sa mga ito. Napansin niyang binabago ni Hinoy ang kanyang sentro ng bigat habang sumusugod mula sa ibaba, pero ang espada sa kanyang mga kamay ay muling nawasak. Dismayado sa pangit na kalidad ng sandata, nagalit si Hinoy. Para naman kay Midori, napakasaya at kapanapanabik ng laban na ito. Pero maya-maya, napagtanto niyang wala na silang magamit na espada at naisip kung gagamit ba si Kanagi ng mga baril. May nakakalokong ngisi, sumigaw si Midori na 10 segundo na lang ang natitira at nanunuksong nagtanong kung ano na ang balak gawin ni Hinoy. Tumingin si Hinoy sa gusaling nasa likuran niya bago. Tumalon siya palapit at dumiretso sa lalaking tumulak kay Kanagi kanina, saka mabilis na inagaw ang espada nito. Sakto namang tumalon papalapit si Midori at sinuntok si Hinoy. Sa tindi ng impact, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa tapat ng gusali. Buti na lang at nakaiwas agad si Hinoy at muling sumulpot sa harap ni Midori. Nagpatuloy ang bakbakan nila sa ere, palitan ng mga atake. Sumigaw si Midori na sobrang saya ng laban at nagmungkahing ituloy pa nila ito. Habang nangyayari to, napansin ng mga estudyante na muntik nang gumuho ang gusali. Nang umabot ang labanan sa rooftop, nakatingin lang ng walang pakialam ang sekretarya ni Midori. Ipinatong ni Midori ang kamay niya sa isang dambuhalang pamaypay at hinawakan ito ng mahigpit, dahilan para magkaroon ng mga lamat ang ibabaw nito. Hinugot niya ang pamaypay mula sa gusali at itinutok kay Hinoy. Buong lakas niya itong ibinato ng mabilis sa kalaban. Pero nagulat siya nang gamitin ni Hinoy ang kanyang espada gamit ang isang kamay para hiwain ang pamaypay na parang mga dice. Gamit ang kanyang dice style na sining ng espada, nagkadurog-durog ang pamaypay sa maliliit na piraso. Tuwang-tuwa si Midori at pinuri ang galing ni Hinoy. Pero hindi nag-aksaya ng oras si Hinoy at ibinato ang kanyang espada kay Midori. Laking gulat niya nang mabasag lang ang espada pagtama sa kanya. Itinaas ni Midori ang kanyang kamay, itinutok sa kanya, at kalmadong sinabing lumipas na ang 60 segundo bago niya banatan si Hinoy. Gamit ang kanyang palad, pinabagsak niya ito ng malakas. Napamura na lang si Hinoy, pero bago pa siya makakilos, si Kanagi ay biglang tumalon sa likod niya at itinulak siya pabalik sa iba pang mga founder. Habang paparating ang atake ni Midori, si Kanagi
ay nagawang itaboy ang atake sa isang tabi ng dahan-dahan, kaya ligtas siyang nakailag sa tama dahil sa hindi inaasahang galaw na yon. Natigilan sina Hinoy at Midori. Kaya lang, sa tindi ng impact, nabali ang isa sa mga kamay ni Kanagi. Kahit ganon, nanatili siyang nakapokus. Sinuntok niya ang mukha ni Midori gamit ang isa pa niyang maayos na kamay. Sa gitna ng laban, parang walang katapusan ang lahat. Isa itong matinding bakbakan para sa isang maliit na resulta, parang laro ng chess kung saan parehong magaling ang mga manlalaro. Sa kabila ng tindi nito, alam ni Hinoy na sandali lang ang lumipas. Habang nanonood ng may lihim na pagmamalaki, na-realize niya na si Kanagi ang gumawa ng bagong daan para manalo. Pero nagulat si Kanagi nang makitang pinigilan ni Midori ang kanyang kamao. Nainis siya nang ma-realize niyang hindi siya nakatama ng malinis. Pero laking gulat niya nang biglang ngumiti si Midori. Kusa pang hinila ni Midori ang kamao ni Kanagi palapit sa kanyang mukha bilang pagkilala sa ginawa nito. Walang pag-aalinlangan niyang kinumpirma. Napasado na si Kanagi. Bago pa sila makakilos uli, pareho silang bumagsak sa lupa. Ang mga estudyanteng nanonood ay nagbubulungan sa pagkalito, hirap intindihin ang kakaibang nangyari. Hawak pa rin ni Midori ang walang malay na katawan ni Kanagi, tinawag niya ang kanyang sekretarya na si Ren at sinabing dapat na silang umalis. Lumapit naman agad si Ren sa kanya. Tinanong niya kung ano ang kinalabasan, kinumpirma ni Midori na pasado si Kanagi at inamin niyang naging interesado siya rito. Pero inamin din niyang aksidenteng nabali ang braso ni Kanagi, kaya pinakiusapan niya si Ren na gamutin ito. Pumayag naman agad si Ren. Ang mga estudyanteng nakarinig sa usapan ay hindi makapaniwalang nagtagumpay si Kanagi. Maya-maya pa ay naghiyawan na ang lahat sa paligid. Biruin mo, nagawa ni Kanagi na suntukin si Midori. Dahil sa ingay ay nagising si Kanagi, at habang ginagamot siya ni Ren, binalaan siya nito na huwag munang malikot. Sumunod naman siya at nagpasalamat, at binati siya ni Ren dahil pasado siya sa test. Hindi pa rin makapaniwala si Kanagi. Bigla siyang napaupo at nagtanong kung talaga bang nagawa niyang tamaan si Midori. Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, biglang sumulpot si Midori sa tabi niya, tuwang-tuwa sa naging reaksyon niya. Nang hindi na pinatagal ang sandali, sinabi ni Midori na ang pasado ay pasado. Inamin din niyang naging seryoso siya sa kalagitnaan ng kanyang pag-atake. Pinuri pa ni Midori ang galing ni Kanagi, lalo na ang kakayahan nitong iwasan ang kanyang pinakamalakas na atake at ang mga galaw nito. Hinimok niya si Kanagi na ipagmalaki ang nakamit niya. Nung mahimasmasan na si Kanagi, tinanggap niya ang papuri. Nang walang pag-aalinlangan, ibinaling niya ang atensyon sa susunod na hakbang, excited na malaman kung anong mangyayari pagkatapos niyang pumasa. Naguluhan si Ren sa tanong niya kaya napatingin ito kay Midori. Pati si Midori ay hindi rin sigurado at naghahanap ng isasagot. Kinalabasan ng gabing yon, nasa bahay na si Kanagi at tinutulungan ang kanyang nanay sa paglilinis habang nagluluto ito sa kusina. Kaswal na nagtanong ang nanay niya kung ilang bisita ang darating. Hindi sigurado si Kanagi, kaya hula niya ay isa lang. Nag-isip ang nanay niya tungkol sa nangyari sa araw na yon, at sinabing malaking bagay talaga ito, hindi lang basta pumasa si Kanagi. Sa Hunter's exam, nakuha pa niya ang atensyon ni Midori. Sinabi ng nanay niya na tiwala siya sa kakayahan ng anak. Naniniwala siyang kahit ano ay kayang abutin ni Kanagi basta't magsisikap lang ito. Tahimik lang na nakinig si Kanagi. At nagpasalamat sa sinabi nito. Pero biglang nagbago ang mukha ng nanay niya. Nag-aalala siya dahil bibisita ang isang sikat na tao. Nagbiro pa siya na baka mapagkamalang bahay ng aso ang tinitirhan nila. Napabuntong hininga na lang si Kanagi at agad na binaliwala ang ideyang yon. Iginiit niya na hindi ganong klaseng tao si Midori para manghusga, matapos niyang tapusin ang mga gawaing bahay at tulungan ang kanyang nanay. Sa wakas, bumagsak din siya sa kanyang kama, pero ang isip niya ay nakapako pa rin sa mga nangyari ngayong araw. Napatingin siya sa card na ibinigay sa kanya ni Midori, at nakaramdam siya ng matinding pag-aalinlangan. Napaisip siya kung bakit hindi pinag-isipang mabuti ni Midori ang sitwasyon bago kumilos. Nagbalik ang isip niya sa labanan kanina, naalala noong tinalo ni Ren si Midori. Malinaw pa sa alaala niya ang sigaw ng sakit ni Midori nang harapin siya ni Ren at pinalipit ang binti nito. Noong oras na yon, pinaalalahanan ni Midori si Kanagi sa sinabi nito noon na para bang pumayag si Kanagi na maging kasama niya. Naguluhan si Kanagi at itinangging may sinabi siyang ganoon. Lalo namang nainis si Ren at mas hinigpitan ang pagkakahawak nito. Sinabi ni Midori kay Kanagi na masyadong maraming matang nakatingin kaya iminungkahi niyang pumunta na lang ito sa bahay niya mamayang gabi. Nangako siyang ipapaliwanag ang mga opsyon nila at ibubunyag kung sino ang tunay nilang mga kaaway. Napaisip si Kanagi kung sino ang mga kaaway na ito. Alam niyang nawasak na ng mga founder ang tore. Ang mga hunter ngayon ay dapat na pumapatay lang ng mga halimaw na nakakatakas mula sa dimensional crack. Naisip niya kung may iba pa bang dahilan, pero agad din siyang nakatulog. Bigla siyang nagising sa sigaw ni Hinoke. Nakita niya si Hinoy at ang mga founder na nagtitipon sa loob ng kwarto niya. Naguguluhan siyang nagtanong kung bakit sila nandoon at kung anong problema, pero sinabi lang ni Hinoy na may pinag-uusapan lang sila.
Dahil gulong-gulo pa rin, kusa niyang tinakpan ang sarili at nag-aalalang nagtanong kung nagdesisyon na ba sila kung sino ang kukuha sa katawan niya. Bago pa makasagot si Hinoy, tumunog ang doorbell. Humingi ng paumanhin si Kanagi at naisip na baka si Midori na yon, kaya sinabi niyang mamaya na lang sila mag-usap. Naglakad siya papunta sa pinto. Madilim ang paligid at kinakabahan siya. Tapos, laking gulat niya nang makitang nakahandusay ang nanay niya sa sahig. Nataranta siya. Tinawag niya ito habang nagmamadaling lumapit, pero napatigil siya nang mapansing may nakaupo sa kusina. Kinakain lang ng estranghero ang pagkaing niluto ng nanay niya, pinupuri pa nga ito habang binabalewala ang malaking kalat sa paligid. Sa mapang-asar na tono, sinabihan ng lalaki si Kanagi na dapat daw niyang disiplinahin ang nanay niya. Iginiit pa niya na kung gusto ni Kanagi na mapahanga ang mga customer, kailangan nilang kumuha ng mas masarap na pagkain. Agad na nagtanong si Kanagi kung sino siya at kung ano ang ginawa niya sa nanay niya. Hindi man lang natinag ang lalaki, sinigawan pa niya si Kanagi na ayusin ang tono nito, saka nagpakilalang siya si Hitani Goro. Isa siyang S-rank hunter at kasama ni Midori. Pagkatapos ay inutusan ni Hitani si Kanagi na kunin ang kanyang mga gamit. Sinabi niyang lilipat na sila sa base nila. Kumulo ang dugo ni Kanagi. Nang hindi nag-iisip, bigla siyang sumuntok. Madaling umiwas si Hitani at biglang sumulpot sa likuran niya, sabay tanong kung hinahamon ba siya ni Kanagi. Nanatiling tahimik si Kanagi habang naaalala ang mga sinabi ng nanay niya. Nangako itong palalakihin siyang mag-isa matapos pumanaw ng kanyang ama. Naalala niya ang mga pudpod na sapatos na pilit pa ring isinusuot ng nanay niya, habang palagi siyang pinagsasabihan na bumili na lang ng bagong sneakers para sa sarili niya. Naalala rin niya ang pagbati nito sa kanya kanina at ang pangakong lulutuin ang paborito niyang tongkatsu para sa hapunan. May bagong determinasyon, tinitigan ng masama ni Kanagi si Hitani at muling nagtanong kung ano ang ginawa nito sa nanay niya. Habang pinapanood ang lahat, napagtanto ni Hinoy na si Hitani ay isang S-rank hunter mula sa nakaraang panahon. Nainis si Hinoy sa lalaking ito at nagpa siyang oras na para kumilos. Ang mga founder na nakakita sa pakikipaglaban ni Kanagi kay Midori ay naintindihan na kung paano nila siya dapat itrato simula ngayon. Tuwang-tuwa naman si Hitani at inasar si Kanagi, sinabing ang cute daw ng galit na mukha nito. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ito. Hindi gumalaw si Kanagi at hindi man lang natakot. Nang papalapit na ang kamay, walang kahirap-hirap na sinunggaban ni Kanagi ang kamay ni Hitani. Napakadaling inikot-ikot lang niya ito. Nagulat ang matandang founder. Nakilala niya ang teknik na iyon. Mula iyon sa mga luma nilang laban sa mga halimaw. Bigla na lang inihagi si Hitani palabas ng bintana. Bumagsak siya sa pader ng likod bahay, pero nakatayo pang lumapag si Hitani bago pa man tumama ang katawan niya sa lupa. Inayos ni Hitani ang kanyang tayo at naglakad pabalik, iniisip kung ano ang katatapos lang mangyari. Napaisip siya kung Aikido ba iyon. Naalala niya ang laban ni Kanagi kay Midori kaninang hapon at napansin ang napakalakas nitong aura at galing sa pag-eespada. Kinilala ni Hitani ang tatag niya at sinabing mas matigas pa siya kay Haki. Paubos na ang pasensya ni Kanagi. Humihingi siya ng sagot at pinipilit itong sabihin kung ano ang ginawa nito sa nanay niya na nasa loob pa rin. Namimilipit ito sa sakit habang kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Tumawa lang si Hitani at mapang-asar na itinuro si Kanagi. Pagkatapos, habang nakangisi, sinabi na rin niya ang totoo. Nakaharang daw ang nanay niya kaya pinatulog niya ito gamit ang lason. Ngumisi si Hitani at idinagdag na baka magkaroon ito ng side effects. Nanatiling kalmado si Kanagi, sinabing hindi niya maintindihan kung bakit nila sasaktan ang pamilya ng isang kasama. Tinawanan lang ni Hitani ang salitang kasama. Bigla siyang sumulpot sa likuran niya, handang umatake. Halos hindi naiwasan ni Kanagi ang atake ni Hitani, pero tuloy-tuloy lang ang mabagsik na pagsugod nito. Habang umaatake, sinabi ni Hitani na hinding-hindi siya magiging kasama nila. Isa lang siyang. Isang sunod-sunurang manika lang siya na sumusunod sa kanilang mga utos. Kinukutya siya ni Hitani na ang sabi ay kapag naging bihag na ang mga mahal niya sa buhay, wala na siyang magagawa kundi sumunod. Sabi niya, mapipilitan din itong sumuko at tinawag pa siyang masyadong inosente. Bago pa man siya makakilos, inapakan na ni Hitani ang paa niya at bigla siyang hinagupit ng sugat. May halong pangiinsultong nagtanong ito kung tama ba siya. Mabilis siyang umatras nang maramdaman ang matinding hapdi sa kanyang pisngi at habang hinahawakan niya ito, narealize niyang kumakalat na ang lason sa kanyang katawan. Ngumisi si Hitani habang itinataas ang kanyang mga daliri na ngayoy balot na ng matatalas na lason. Ang mga ito ay mga karayom na may lason. Tinukso niya ang bida na nasa loob na raw ng sistema nito ang lason. Pagkatapos ay ipinagyabang niya na kaya niyang gumawa ng 12-dosenang lason mula sa sarili niyang katawan na tinatawag niyang Phantom Bugs Poison, Deadly Vision. Pagkatapos ay nagreklamo si Hitani tungkol sa kung gaano kaabala ang misyong ito. Sabi niya, kung gusto lang daw niya, kaya niyang magpakawala ng nakamamatay na toxic gas sa loob ng 5 kilometrong radius, pero hindi raw pwede dahil nasa gitna sila ng lungsod. Sinabi niya na ang lason
ay papatay sa kanya sa loob lang ng 1 minuto, maliban na lang kung sasali siya sa kanilang organisasyon. Kapag pumayag siya, ibibigay ni Haitani ang antidote. Kung hindi, talagang mamatay siya. Naisip niya kung gaano kadelikado ang toxin na iyon, alam niyang isa itong hatol ng kamatayan na hindi matatakasan ng kahit na sinong normal na tao. Habang nakatingin sa kanyang kamay, tinawag niya si Valentine, ang Diyos ng medisina, at tinanong kung nasa loob ba niya ito. Napatingin ang mga founder kay Valentine na mukhang lito at gulat na gulat, humingi siya ng paumanhin sa biglaang pagtawag dito. At nakiusap kung pwede ba siyang turuan ito kung paano i-neutralize ang lason mamaya. Nautal naman itong sumang-ayon. Dahil sa inis, naghagis uli si Haitani ng isa pang bugso ng lason sa kanya, habang sumisigaw at nagtatanong kung anong klaseng kalokohan daw ang ibinubulong nito. Mabilis naman siyang umiwas, at saka ipinaliwanag na ang Aikido move na ginamit niya kanina ay nanggaling kay Kudohuma, ang Diyos ng mga kamay. Nagulat ang matanda sa loob niya nang ma-realize na nagawa nitong gayahin ang galaw niya sa isang tingin lang. Sunod, tinawag naman niya si Hinoy, ang 10,000 Army Slasher, si Shimemer Kalkus, ang Blue Spear of Destruction, at si Margaret, ang Heavenly Bow. Sabi niya, pinag-aralan at kinabisan niya silang lahat base sa mga record. Sinabi niya kay Haitani na ang mga founder na tinitingala noon ni Haitani ay nasa loob na niya ngayon. Dahil dito, tuluyang nalito si Haitani, pero sa halip na matakot, mas lalong nagalit si Haitani. Sumigaw ito na ipakikita raw niya kung ano ang tunay na sakit. Pagkatapos ay sumugod si Haitani sa kanya, habang handa na ang kanyang mga karayom. Maagap naman siyang tumalon palayo para iwasan ang atake. Ang tira ni Haitani ay tumama sa isang malapit na puno at agad itong natuyo. At namatay agad. Walang pag-aalinlangan si Haitani. Nagpakawala uli ito ng isa pang atake, at sumigaw na kung luluhod lang daw ito, at magmamakaawa, baka bigyan pa siya ng antidote para mabawasan ng kaunti ang sakit. Nagbabala siya na kapag nilamon na siya ng sakit, hinding-hindi na siya babalik sa dati. Mawawala ang katinuan ng kanyang isip dahil sa pagkabaliw. Pero nanatili lang siyang tahimik, naghihintay habang papalapit na ang kamay ni Haitani, at nang maabot na siya ni Haitani, mabilis siyang dumulas sa gilid. Itinukod niya ang kanyang palad sa dibdib ni Haitani at ginamit ang Saint Wantok's Fist. Napasukan ng dugo si Haitani dahil sa tama na ikinagulat ni Wantok sa loob niya. Dahil sa lakas ng puwersa, tumilapon si Haitani at bumangga sa isang poste ng ilaw. Nang walang pag-aalinlangan, sinundan niya ito ng isang sipa gamit ang Feet of Light ni Erson. Dahil dito, lalong lumipad sa malayo si Haitani. Si Erson na nasa loob niya ay namangha sa lakas nito, pero nakatayo pa rin. Si Haitani at mabilis na nakabawi. Sa isang iglap, nasa harap na uli siya ni Haitani, at inatake ito gamit ang dalawang kamay. Nagawa niyang makalusot sa atake ni Haitani, at nabali ang ilan sa mga karayom nito. Pagkatapos ay ginamit niya ang Sharp Beat, Coral Attack, na tumama sa tiyan ni Haitani. Pagkatapos ay hinagupit ni Kanagi si Haitani gamit ang skill ni Rowan, ang Dragon's Claw. Dahil dito, naiwang tulala sa gulat si Rowan na nasa loob niya. Hinawakan siya ni Kanagi, at saka ginamit ang Lilacs Flipper, na nagresulta sa pagpapatilapon kay Haitani sa ere. Habang lumulutang, nagtataka siya kung anong nangyayari. Alam niyang dapat ay pinalalabo na ng lason. Ang isip nito at dapat ay sinira na ang kanyang nervous system, pero si Kanagi ay gumagalaw pa rin ng maayos, malakas, at walang sugat. Ginamit naman ni Kanagi ang Magus of Truth na si Melta Silentius, at pinakawalan ito kay Haitani. Nagkaroon ng isang malakas na energy blast, na talagang ikinagulat ng lahat. Lumingon si Hinoy sa mga founder, at tinanong kung nakita ba nila yon. Sinabi niya sa kanila na pagkatapos, talunin si Haitani, sinimulan ni Kanagi na kopyahin ang lahat ng kanilang mga moves, maging physical o magical man ito. Dagdag pa ni Hinoy na wala siyang pakialam kung ang kapangyarihan ba ni Kanagi ay galing sa crest of nothingness. Basta sa kanya, sobrang interesado siya sa bata, sumang-ayon naman ang mga founder. Iminungkahi ni Hinoy na sanayin nila si Kanagi, dahil sigurado siya na kapag ginawa nila ito, siya ang magiging pinakamalakas na awakener. Samantala, sa ibang lugar, may mga nakatalukbong na figura ang tumatakbo sa mga bubungan. Sumigaw ang isa sa kanila na bilisan nilang lahat. Sinabi niya na hinahabol ng mga guild ni Nemo si Kanagi, kaya kailangan nilang kumilos ng mabilis at makuha siya bago pa mauna ang mga tauhan ni Nemo. Bigla na lang lumitaw si Midori sa likuran niya. Ganoon ba talaga sila karami? Tanong ni Midori. Nagulat ang lalaki, pero mahinahong sinabi sa kanya ni Midori, kung 15 nga kayo, ikaw na siguro ang huli. Pagkatapos ay itinuro ni Midori ang kanyang daliri malapit sa noon ng lalaki, pinihit ang ulo nito, at malakas na isinalya sa bubong ng gusali. Kinontak niya si Ren, gamit ang kanyang Raven's Call, at agad naman itong sumagot at sinabing nakarating na siya doon. Siniguro niya na walang kahit na sinong awakener sa malapit, pero mas nagulat siya sa sumunod na sinabi ni Ren. Sabi niya, may iba nang nauna doon. Nanatiling tahimik si Midori habang naghihintay ng dugtong ni Ren.
Ipinaliwanag ni Ren na ang nakapasok ay walang iba kundi si Hitani. Isa siyang S-rank hunter, na kilalang kilala sa kanyang galing sa Lason. Pumunta siya para hanapin si Kanagi, pero tinalo siya ng husto. Napatingin si Midori sa rooftop kung saan nakahandusay si Hitani, at nakabukas pa ang bibig nito. Napaisip tuloy si Midori kung ano nga ba ang eksaktong nangyari. Maya-maya lang, nakarating na sila sa bahay ni Kanagi. Pumalakpak si Midori at napangiti ng malapad habang pinupuri si Kanagi. Hangang-hanga talaga siya rito. Sabi niya, hindi niya akalaing mapapatumba ni Kanagi si Hitani. Agad siyang nagtanong ng may pag-aalala, nalason ka ba? Nagkamot ng pisngi si Kanagi at nahihiyang sumagot. Ayos lang po kami ni nanay. Hindi naman bilib si Hitani at naghalukit-kit pa. Pinaalalahanan niya si Kanagi, hindi ka tatagal ng magdamag kung hindi dahil sa tulong ni Valentine. Pagkabanggit sa pangalan niya, napaungol si Valentine sa sobrang pagod. Pero mabilis na kinilala ni Hitani ang bilis ng kaniyang trabaho. Sinabi niyang hindi biro ang matapos ang lahat sa loob lang ng 5 segundo. Nagkibit balikat lang si Valentine. Bumulong siya na hindi naman iyon mahirap. Dahil nandoon lang ang gumawa ng lason, ilang turok lang ang kinailangan niya. Nakuha na nila ang mga sampol ng dugo na kailangan para sa panlaban sa lason. Samantala, hindi pa rin lubos na maunawaan ni Kanagi ang mga nangyayari. Sa wakas, itinanong na niya ang bagay na bumabagabag sa kanya. Nagsisinungaling ba si Hitani nang sabihin nitong kasama siya ni Midori? Tumango agad si Midori at kinumpirmang kasinungalingan lang iyon. Dinagdag pa niya na maraming tao ang ginagamit ang pangalan niya para sa sariling interes. Pagkatapos niyon, lumingon siya kay Ren. Tinanong niya kung tapos na ba ito. Saktong pagkatanong niya, lumitaw si Ren sa tabi niya at tumango. Sabi niya, naayos na ang lahat ng pinsala. Nanlaki ang mga mata ni Kanagi sa hindi paniniwala. Tiningnan niya ang kanilang bahay, at totoo nga, maayos na ulit ang bintana at pader. Tapos, habang nakangiti, niyaya sila ni Midori na pumasok sa loob para pag-usapan ang kinabukasan ni Kanagi. Naiwang tulala lang si Kanagi roon. Halo-halong kaba at excitement ang naramdaman niya. Kinabukasan, may sasakyang naghihintay na kay Kanagi. Inihatid siya ng kaniyang nanay hanggang sa gate. Pinaalalahanan siya nito na tingnan kung may nakalimutan siya. Sabi ni Kanagi, ayos lang siya at masyado lang itong nag-aalala. Hindi makapaniwala ang nanay niya na ang anak niya ay pupunta na sa poder ni Midori. Nangako na kasi si Midori sa nanay ni Kanagi na aalagaan niya ito at gagawing isang mahusay na hunter. Tuwang-tuwa si Kanagi nang marinig iyon, pero medyo nag-aalala pa rin ang kaniyang nanay. Itinago nito ang kaniyang pangamba at binigyan siya ng baon. Sabi nito, kumain daw siya dahil hindi siya nag-almusal. Kahit hindi naman niya kailangan, kinuha pa rin ito ni Kanagi nang walang reklamo. Biglang tinanong ng kaniyang nanay si Midori kung malalagay ba sa panganib ang anak niya, agad naman itong kinumpirma ni Midori. Sinabi ng nanay niya na palaging nahihirapan si Kanagi noon pa man, kaya malaking bagay para sa kaniya na ipagkatiwala ang kaniyang anak kay Midori. Pero bilang isang ina, hindi niya maiwasang kabahan. Nangako si Midori na sasanayin niya si Kanagi hanggang sa wala na itong maging kahinaan. Dahil dito, pumayag na rin siyang ipaubaya sa kaniya si Kanagi. Noong nasa loob na sila ng sasakyan, napatingin si Ren kay Midori. Itinanong niya kung tama bang mangako ng ganoon sa nanay ni Kanagi, gayong hindi pa naman nila alam ang mangyayari. Nakaramdam ng kaunting pag-aalala si Midori. Sumulyap siya sa salamin at nakita ang nanay ni Kanagi na nagbibilin pa rin hanggang sa huling sandali. Sinasabihan siya nito kung paano maglaban ng damit at pinaaalalahanan na huwag matutulog ng walang saplot para hindi sipunin. Dahil sa pagmamalasakit na iyon, rumespeto ang determinasyon sa mga mata ni Midori, tahimik siyang nangako na gagawin niya ang lahat. Habang nangyayari iyon, pinipigilan ni Kanagi ang kaniyang emosyon at nagpaalam na. Pasakay na sana siya nang bigla siyang pahintuin ng kaniyang nanay para sa huling paalala. Sabi nito, umuwi raw siya pagdating ng bagong taon. Noong nakaalis na sila, tinanong ni Midori si Kanagi kung ayos lang ba siya. Inamin ni Kanagi na kailangan niyang pigilan ng husto ang kaniyang nararamdaman. Sumandal si Midori at sinabing gawin lang niya kung ano ang gusto niya. Sa paglingon niya, napansin ni Kanagi ang baon na inihanda ng kaniyang nanay na nakalagay sa tabi niya. Binuksan niya ito. Tandang-tanda pa rin niya ang mga sinabi ng kaniyang nanay. Pag-angat niya ng takip, nakita niya ang isang maliit na mensahe para sa swerte sa ibabaw ng pagkain. Tumagos sa puso niya ang simpleng bagay na iyon, kaya naman bumuhos ang emosyong hindi niya inaasahan. Naisip niya ang lahat ng pag-aalaga at sakripisyo ng kaniyang nanay. Nakaramdam siya ng matinding pasasalamat habang nagsisimulang kumain, kahit na nagbabadya ng pumatak ang kaniyang mga luha. Nagkatinginan ni Ren at Midori na nakaupo lang sa malapit pero nanatili silang tahimik para bigyan siya ng pagkakataong damhin ang sandaling iyon. Nagpatuloy sila sa kanilang biyahe. Nang sa wakas ay makarating sila sa destinasyon, nagulat si Kanagi sa laki at ganda ng gusali ng kanilang headquarters. Malugod siyang tinanggap ni Midori at ipinaliwanag na piling mga awakener lang ang pinapayagang makapasok doon. Doon niya naramdaman ang bigat ng kaniyang papasukin.
Sa sandaling iyon, parang hindi niya lubos maisip na magiging bahagi na siya ng isang napakalaking bagay. Sa loob ng isa sa mga silid, may isang lalaking nakatayo sa may bintana, pinagmamasdan sila habang dumarating sa Anti-Prophecy Headquarters. Pinapanood niya ang pagdating nila nang may matinding seryosong tingin. Nang hindi man lang lumingon, kinausap niya ang isa pang tao sa silid, kinukumpirmang dumating na ang mga bagong miyembro. Isang babae, na hindi mo mababasa ang ekspresyon sa mukha, ang nagtanong kung tungkol ba talaga ito sa bagong salta. Sumagot ang isang binata, sabi niya ay bihirang-bihira silang magkaroon ng bagong kasamahan, pero ang isa pang lalaking nakatayo. Sa gilid na nakahalukip-kip ay tila nagdududa. Giit niya, dapat muna nilang malaman kung ang bagong dating ay talagang karapat-dapat na sumali sa Anti-Prophecy Unit. Samantala, sa labas ng headquarters, panandalian siyang natigilan. Pilit na iniintindi ang paligid niya. Maraming tanong ang tumatakbo sa isip niya. Ano nga ba talaga ang Anti-Prophecy Unit? At may koneksyon kaya ito sa Ichihara Guild? Nararamdaman ang kanyang pagkabalisa, inamin ni Ren na malabo pa ang mga bagay-bagay at humingi ng paumanhin dahil hindi niya agad na ipaliwanag. Sinabi niyang hindi niya masabi ang lahat sa nanay nito dahil ito ay classified. Isa itong top national secret. Mas tumagos ang mga salitang iyon sa kanya kaysa sa inaasahan niya. Habang papunta sila sa gusali, iminungkahi ni Midori na dalhin muna ang kanyang mga gamit sa dorm. Nag-alok si Ren na tumulong, pero tinanggihan niya ito, at sinabing kaya na niya ang sarili niya. Noong paalis na sana siya, isang biglaang boses ang umalingawngaw at pinatigil sila. Nabigla siya sa hindi inaasahang paggambala. Tumingala siya at nakita ang binatang kanina lang ay nakatayo sa itaas nila. Nang hindi nag-aatubili, nagdeklara ang lalaki na siya ang magpapaliwanag ng lahat. Pagkatapos, sa isang iglap, sumugod siya pasulong sabay isang malakas na sipa, na nakatutok mismo sa kanya, katutubong itinaas niya ang kanyang mga braso para sumalag, pero sa tindi ng lakas ay nagkalamat ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Naramdaman niya ang panginginig sa buong katawan dahil sa impact, pero nanatili siyang nakatayo at hinarap ang gulat. Mukhang humanga ang lalaki, pinuri nito ang kanyang katatagan, at nagbigay pa ng bihirang papuri. Dahil nakuha ang atensyon, huminto siya sandali bago tinanong kung sino ito. Agad-agad, umatras. Bilang si Hanada Hikotaru, isang miyembro ng Anti-Prophecy Unit, at ang kanyang kasamahan, nagulat siya sa pagbubunyag na ito. Wala nang oras para mag-atubili. Inatasan si Hanata na ipaliwanag ang lahat, at handaman o hindi, ang katotohanan ay malapit ng malantad. Habang nangyayari ito, tila hindi man lang natinag si Midori. Humingi lang siya ng tsaa kay Ren. Tumango si Ren at sinalinan siya ng isang tasa, habang patuloy na nagsasagupaan ang dalawa. Kalmadong nanonood si Midori, hindi umaalis ang kanyang tingin sa kanila. Tinanong niya si Hanata kung bakit sila naglalaban, gayong magkasama naman sila. Si Hanata, nakalmado pa rin, ay nagpaliwanag na may dalawa itong layunin. Ang ipakilala si Kanagi sa Anti-Prophecy Unit at subukan ang kanyang galing. Tumatak ang paliwanag na iyon sa isip ni Kanagi, kaya hindi na niya alam kung anong klaseng pagsubok ba talaga ito. Walang babala, mabilis at eksaktong gumalaw si Hanata, at muling nagpakawala ng sipa sa kanya. Mabilis na nag-react si Kanagi, sinangga ang strike gamit ang dalawang braso, at hindi man lang natinag ang kanyang pagkakatayo. Kahit nasa gitna ng laban, nagsimulang magpaliwanag si Hanata kung saan ba nagmula ang Anti-Prophecy Unit. Nakikinig si Kanagi, pero nagdududa siya. Hindi siya naniniwalang magbibigay talaga ng buong paliwanag si Hanada habang naglalaban pa sila. Habang nagpapatuloy ang kanilang palitan, huminto sandali si Hanada para tanungin ang pangalan ni Kanagi bago nagpatuloy. Walang pag-aalinlangan, nagpakilala siya bilang si Kanagi Minato. Si Midori naman, na relax na humihigop ng tsaa, ay napaisip kung paanong. Paulit-ulit na sinubok si Kanagi. Una ng akademya, tapos niya, at pati na rin ng isang S-rank. Ngayon, harap-harapan na naman siya sa panibagong hamon. Napalingon siya kay Ren, at napaisip kung hanggang kailan ba haharapin ni Kanagi ang mga walang katapusang pagsubok na ito. Si Ren naman, mukhang kalmado lang, at sinabing wala silang magagawa. Sa madaling salita, si Kanagi ay personal na na-scout kaya natural lang ito. Habang nangyayari yon, walang tigil sa pagpapakawala ng mga sipa si Hanata, pero panay lang ang salag ni Kanagi gamit ang kanyang mga kamay. Hindi man lang natinag ang kanyang tatag. Maya-maya, biglang nagtanong si Hanata, ano nga ba ang tungkulin ng isang hunter? Hindi nag-atubili si Kanagi at sumagot, ang trabaho ng isang hunter ay ubusin ang mga halimaw na lumalabas mula sa mga dimensional crack. Nag-thumbs up naman si Hanata bilang pagsang-ayon, na nagpapatunay na tama ang kanyang sagot. Inihambing niya ang papel ng isang hunter sa pagpuksa ng mga peste, isang simple pero napakatinding paghahalintulad. Biglang bumagsak sa lupa si Hanada at iniba ang usapan gamit ang isang bagong tanong. Tinanong niya si Kanagi tungkol sa iba pang panganib na umiiral sa labas ng mga dimensional crack. Nabigla si Kanagi sa tanong na iyon. Nag-alinlangan siya bago tinanong si Hanada kung ano ang ibig niyang sabihin sa iba pang panganib.
Bahagyang nagdilim ang mukha ni Hanata habang ipinapaliwanag na ang mundo ay nahaharap sa mga banta na mas malala pa kaysa sa mga dimensional crack lang. Binanggit niya ang mga nakapangingilabot na pangyayari tulad ng pandemonium ng 10,000 Demon Castle noong nakaraang 10 taon at ang matinding outbreak sa Kyushu noong nakaraang 5 taon, agad na naalala ni Kanagi na ang mga ito ay malalaking bitak sa dimensyon. Mga sakunang nag-iwan ng malalalim na peklat pero bago pa man siya makasagot, biglang sumugod sa kanya si Hanata. Dala ng instinto, itinaas ni Kanagi ang kanyang mga braso para sa lagi ng atake. Pero kahit na ganoon, sa tindi ng puwersa ng tama ay napaurong siya. Pinuri ni Hanata ang kanyang tibay at ang tamang pag-alala sa mga detalye ng mga sakunang iyon. Dagdag pa niya, mas maiintindihan pa ni Kanagi ang tungkol sa kanila kapag nagsimula na siyang mag-ensayo sa akademya. Kakaayos pa lang ni Kanagi ng tayo, at medyo hinahabol pa niya ang hininga niya nang biglang wala na siyang oras para kumilos. Biglang sumulpot si Hanata sa itaas niya ng sobrang bilis. Hindi man lang nakapag-isip si Kanagi. Pababa na ang binti ni Hanata para sa isang malakas na axe kick. Kamuntik na siyang tamaan, buti na lang at mabilis na naitapon ni Kanagi ang sarili niya palayo para iwasan ito habang ang paa ni Hanata ay humahampas sa lupa. Isang puno sa malapit ang sa halip na tinamaan nito, at talagang nahati ito ng malinis sa dalawa. Sobrang lakas ng atake na yon kaya natigilan sandali si Kanagi. Pagkatapos ay tumayo ng tuwid si Hanata at nagbago ang tono ng boses niya habang nagpapaliwanag. Sabi niya, ang mga pangyayari gaya ng Tower of Malevolence 300 taon na ang nakakaraan ay hindi lang basta sakuna. Isa itong ganap na pagsalakay, mga direktang atake, galing sa ibang dimensyon. Hirap paniwalaan ni Kanagi ang mga naririnig niya, sinusubukang intindihin ang bigat ng mga salitang yon. Hindi lang ito basta kasaysayan. Nangyayari ito ngayon mismo. Lumapit si Hanata, seryoso ang mukha niya. Inamin niya na hindi niya maintindihan kung bakit ang mga Awakener ngayon ay parang mas mahina kumpara sa mga nasa panahon ng Tower Era. Wala nang masyadong tao na makakapantay sa lakas ng mga orihinal na founder, at talagang nakakabahala yon para sa kanya. Dahil sa pinaghalong kuryosidad at kaba, tinanong na rin ni Kanagi ang kanina pa niya gustong itanong, ano nang dapat nating gawin? Madiin ang sagot ni Hanata. Diyan papasok ang anti-prophecy unit. Ipinaliwanag niya na ang mga tao na nakakakita ng panganib at nakakahula ng mga totoong sakuna ay hindi ibinabahagi ang kaalamang yon sa publiko. Sa mga elite lang nila ito sinasabi, yung mga talagang may kakayahang humarap sa ganoong panganib. At ang mga elite na yon, sabi ni Hanata, ay ang mga miyembro ng anti-prophecy unit. Hindi napigilang mapangiti ni Midori at Ren sa pagmamalaki. Nang marinig ito, napagtanto ni Kanagi na ang layunin pala nila ay pigilan ang mga propesiyang ito na mangyari. Sinabi ni Hanata sa kanya na simula ngayong araw, opisyal na siyang bahagi ng grupo nila. Malugod siyang tinanggap ni Hanata sa grupo, at sinabing siya ang kauna-unahang tao na nagawang masangga ang mga sipa niya ng sunod-sunod. Inabot ni Hanata ang kamay niya bilang tanda ng pagtanggap, at nakipagkamay naman si Kanagi, nagpalakpakan sina Midori at Ren. Pagkatapos ay tinawag ni Hanata ang iba pang mga Awakener na tahimik na lumitaw sa itaas ng bahay. Tinanong sila ni Hanata kung anong ginagawa nila doon, pero tinitigan lang nila ito at biglang naglaho, na talagang ikinagulat ni Kanagi. Sabi ni Midori, para silang mga kontrabida kung maglaho, pero umiling lang si Hanata. Naisip niya na gusto lang sigurong makita ng mga ito kung ano ang mangyayari para sa sarili nila. Sinabihan ni Hanata si Midori na siya na ang bahala rito, kaya umalis na si Midori. Pagkatapos noon, tinulungan ni Hanata si Kanagi sa mga gamit niya at sinamahan siya sa dorm niya, na ipinagpasalamat naman ni Kanagi. Nang gabing yun, habang nag-aayos ng gamit, hindi maalis sa isip ni Kanagi kung para saan ba talaga ang organisasyong ito. Tungkol pala ito sa paghawak sa mga propesiya sa mundo nila. Inisip niya kung hinarap din ba ng mga founder ang ganitong krisis noong panahon ng Tower, at kung ang nilalabanan ba niya ngayon ay isang bagay na noon pa nahulaan. Nababahala na siya sa mga iniisip niya, pero biglang may boses na pumutol sa kaba niya na nagsabing nag-ensayo lang naman daw siya. Sa gulat niya, lumingon siya at nakita si Hinoy at ang iba pang mga founder na nakatayo roon. Humingi agad siya ng paumanhin dahil hindi niya sila agad nakausap. Pero sabi ni Hinoy, wag na siyang mag-alala, nakapagdesisyon na sila. Bilang mga founder, nagpasya silang sanayin siya para maging pinakamalakas na Awakener, gaya ni Midori. Sa tulong nila, pwede siyang maging pinakamalakas na Awakener sa kasaysayan bilang isa sa kanilang mga disipulo. Talagang nagulat si Kanagi at tinanong kung gusto ba talaga nila siyang maging disipulo. Tumango si Hinoy at sinabing oo, pero biniro siya na baka humantong ito sa isang matinding labanan sa pagitan nilang mga founder. Nag-aalala namang nakiusap si Kanagi na huwag silang mag-away dahil sa kanya. Ipinaliwanag ni Hinoy na ganoon talaga ang simula noon. Pero matapos siyang obserbahan ng maigi, nagbago ang isip ng mga founder. Imbes na gamitin lang ang katawan niya para sa sarili nilang kapakanan, mas naging interesado sila sa pag-ensayo sa kanya. Sinabi ni Hinoy na,
Noong tinalo ni Kanagi ang gumagamit ng lason, nakuha niya pala ang lahat ng mga galaw nila. Hindi niya pa ito magawa ng kasing galing nila, syempre, pero mabilis niyang nakuha ang mga basic. Tinanong ni Hinoy si Kanagi kung naiintindihan ba niya kung gaano ito kahalaga, at sinabing baka dahil ito sa kanyang crest of nothingness, pero ang talagang nagpa-espesyal sa kanya ay ang bilis niyang matuto. Ipinaliwanag ni Hinoy na ang abilidad na ito ay mas malakas pa kaysa sa anumang talento na meron ang mga founder mismo. Habang nagsasalita si Hinoy, naramdaman ni Kanagi ang pagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Naalala niya ang mga nadidismayang mukha ng mga dati niyang trainer, ang mga nagsabing wala siyang talento. Walang naniwala sa kakayahan niya, at sanay na siyang binabaliwala lang. Pero ngayon, dalawa sa pinakasikat na personalidad, sina Midori at Hinoy, ay naniniwala sa kanya. Kinikilala na talaga nila siya. Hindi siya makapaniwala. Dahil doon, napatanong siya sa sarili niya kung karapat-dapat ba talaga siya sa biglaang kaligayahan. Matagal na niya silang hinahangaan mula sa malayo, at ni minsan ay hindi niya naisip na pagkakatiwalaan siya ng mga ito. Napansin ni Hinoy ang kanyang reaksyon, kaya lumapit ito ng may nakakakalmang ngiti at hinawakan siya sa balikat. Sinabi nito sa kanya na huwag magpadala sa bugso ng emosyon. Pagkatapos, nabunyag na ang mga kaluluwa pala nila ay nasa loob niya, lalo na kapag natutulog siya. Dahil sa presensyang ito, maaari niyang pasukin ng isang lugar na hindi limitado ng oras o dimensyon. Dahil dito, inilatag na nila ang kanyang napakahirap na schedule ng pagsasanay. Tuwing hapon, magsasanay siya kasama ang Anti-Prophecy Unit, at pagsapit naman ng gabi, sa loob ng kanyang mga panaginip, itutuloy niya ang kanyang mga aralin. Wala na siyang mahimbing na tulog, pero inihanda na niya ang sarili niya para sa hamong ito. Agad niyang tinanggap ang kanilang gabay. Nang walang pag-aalinlangan at determinadong sundin ang anumang sasabihin nila, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Sa banyo, habang si Hanata ay naghihilamos, nakita niya itong pumasok. Nagbatian sila, pero mukhang pagod na pagod pa rin ito. Halatang puyat siya, at inamin niyang hindi pa siya sanay sa sobrang bigat na schedule. Intinding-intindi naman siya ni Hanata.